Tahimik ang paligid ng maliit na nayon habang ang mga bandido ay walang alinlangan na sumusugod sa loob. Para sa kanila, isa lang itong karaniwang pagnanakaw, mga pader na gawa sa kahoy, mahihinang depensa, at mga takot na mamamayan. Hindi nila alam na ang lugar na ito ay nasa ilalim ng pamamahala ni Ars Luvent, ang optimistikong Panginoon na tahimik ngunit maingat maghanda. Sa likod ng simpleng anyo ng nayon, may nakaabang na estratehiya. Habang patuloy ang paglusob, bigla na lamang may mga palaso na bumagsak mula sa itaas. Isang bandido ang tinamaan sa likod, dahilan para magulo ang hanay nila. Nataranta ang mga kasama niya, hindi nila inaasahan ang ganitong klaseng depensa. Ang mga utos ay nagsimulang magkahalo, at ang kumpiyansa nila ay unti-unting nabawasan. Sa gitna ng kaguluhan, lumitaw si Dee, ang Deputy Knight Commander mula sa pamilyang Fursho. Tahimik ngunit mabigat ang presensya niya. Sa bawat hakbang, ramdam ang lakas at karanasan bilang isang bihasang mandirigma. Pinayuhan niya ang mga sundalo na obserbahan ang paligid, kaliwa at kanan, dahil malinaw na hindi ordinaryong depensa ang hinaharap nila. Isang malakas na dagandong ang umalingaw habang si Dee ay sumugod. Ang malaking espada niya ay winisiwas ng may kahangahangang gun, pinapa-atras ang mga bandido. Ang takot ay kitang-kita sa kanilang mga mukha. Para sa kanila, hindi lang ito isang sundalo, isa itong pader na hindi nila kayang lampasan. Samantala, sa gilid ng labanan, patuloy na gumagalaw ang depensa ng nayon. Ang mga bandido ay nagkakandara pa, sinusubukang umatras ngunit hinahabol ng mga taga-depensa. Ang sigaw ng utos at takot ay nagsama-sama, at ang kaayusan ng pag-atake ng mga bandido ay tuluyang gumuho. Sa isang mas mataas na bahagi ng pader, naroon si Charlotte, ang mahiyain ngunit napakahalagang salamangkera. Napansin niya ang problema, hindi makita ng long-range squad ang galaw ng kalaban dahil sa pader. Kahit pagod, nagbabala siya na papalapit pa ang kaaway. Alam niyang kailangan niyang gamitin muli ang mahika, kahit kapos na ang lakas niya. Biglang sumulpat ang isang malakas na bandido na may sandata, tumalon pababa patungo kina Charlotte at sa mga sibilyan. Ang presensya nito ay mabigat at nakakatakot. Sa sandaling iyon, malinaw na kung walang kikilos, may masasaktan. Ang tensyon ay umabot sa sukdulan. Habang sinusubukan ni Dee na pigilan ang kalaban, ramdam niyang delikado ang sitwasyon. Isang maling galaw lang ay maaaring ikamiti ng isa sa kanila. Si Charlotte ay sumigaw, sinasabing kailangan niya ng kaunting oras para makagamit muli ng mahika. Ang ilang segundo ay tila napakahabang sandali. Doon biglang sumugod si Van, ang batang kasama ni Ars. Walang pag-aalinlangan, ginamit niya ang bilis at talino upang ilayo ang atensyon ng kalaban. Kahit alam niyang hindi siya sapat na malakas para sa isang heavyweight na mandirigma, ginawa niya ang lahat para protektahan ang iba. Sa huling sandali ng eksena, nagtagpo ang determinasyon at plano. Ang bawat kilos, mula kay Dee, Charlotte, at Van, ay patunay ng maayos na paghahanda ni Ars Luvent. Hindi ito basta depensa ng isang nayon, kundi isang patunay na sa ilalim ng isang optimistikong Panginoon. Kahit ang pinakamahinang teritoryo ay maaaring maging matibay na tanggulan. Sa gitna ng labanan, isang kalaban ang biglang tumilapon paatras matapos tamaan ng mabilis at malinis na atake. Makikita sa kilos ng mga mandirigma na kontrolado ang sitwasyon. Hindi ito basta santukan, planado ang bawat galaw para hindi makalusot ang kaaway sa harapan ng depensa. Mula sa itaas, maingat na nagmamasid si Ortho. Tahimik siya pero alerto, sinusundan ng tingin ang bawat galaw ng kalaban. Sa ibaba, isang bandido ang bumagsak matapos maabyutan ng coordinated attack. Dito pa lang, malinaw na gumagana ang estratehiya ng teritoryo. Biglang sumigaw si Van upang magbigay ng babala. Napansin niya ang galaw ng kalaban at agad inutusan ang lahat na magbantay sa harapan.
Kahit bata pa, malinaw ang boses at tiyak ang direksyon. Walang nag-alinlangan, agad tumugon ang mga adventurer. Matapos ang sagupaan, iniulat na may ilang kalaban ang nakatakas ngunit ang pangunahing grupo ng umaatake ay tuluyang natalo. Walang nasugatan sa panig ng depensa. Ang resulta ay higit pa sa inaasahan, patunay na tama ang naging desisyon ni Van. Habang inaayos ang mga bihag, nagpaalam ang grupo ng adventurer. May susunod pa silang teritoryong pupuntahan kaya dito na nagtatapos ang misyon nila. Nangako silang babalik muli kung kakailanganin. Tahimik lamang na tumanggo si Van bilang pasasalamat. Habang papalayo ang grupo, napaisip ang isa sa kanila tungkol kay Van. Hindi raw siya mukhang tipikal na anak ng isang noble. Sumang-ayon si Ortho, iba ang kilos at pag-iisip ni Van kumpara sa mga karaniwang batang may titulo. May lalim ang bawat desisyon niya. Napag-usapan nila ang naging kilos ni Van sa labanan. Napansin nilang handa siyang isugo ang sarili para sa iba. Kahit sinasabi niyang hindi angkop sa labanan ang kanyang mahika, malinaw na hindi siya umiiwas sa panganib kapag kailangan. Habang nagpapatuloy ang usapan, may nagtanong kung interesado ba silang tulungan si Van sa hinaharap. Saglit na natahimik ang grupo bago may sumagot na gusto nilang makita kung anong klaseng teritoryo ang mabubuo sa ilalim ng pamumuno ng batang iyon. Mula sa malayo, marinig ang masiglang boses ni Van na nagsasabing walang problema ang lahat. Simple ang mga salita niya, pero puno ng kumpiyansa. Hindi ito yabang, isa itong tiwala sa sarili at sa mga taong kasama niya. Sa huling sandali, tahimik na nag-isip si Van. Alam niyang hindi pa sapat ang kanyang lakas. Kailangan pa niyang maghanda at humusay, hindi para sa sarili, kundi para maprotektahan ang teritoryo at ang mga taong umaasa sa kanya. Sa harap ng lahat, mahinahon na nagsalita si Van. Ipinakita sa kanyang mukha ang pagiging tapat habang sinasabi niyang sinisikap niyang maging seryoso at totoo sa isang taong mahalaga sa kanya. Sa tabi niya, hindi napigilan ni Till ang emosyon at tuluyang napaluha. Dahilan para mapansin ng iba na kahit bata pa si Van, kaya na niyang makaapekto ng damdamin ng mga tao sa paligid niya. Habang nagpapatuloy ang usapan, napunta ang paksa sa pinagmulan ni Van. Tinanong siya kung isa ba siyang elf dahil sa kanyang itsura at kakaibang pag-iisip. Ipinaliwanag ni Van na pinalaki siya bilang tao at inalagaan mula pagkabata, kaya lumaki siyang naniniwalang isa siyang ordinaryong human. Ikinwento rin niya na sinanay siya sa espada ng isang veteranong mandirigma, si Sir Especially Arda, na itinuturing niyang parang tiyuhin. Tahimik na nakinig ang babaeng adventurer na may salamin habang unti-unting nabubuo sa isip niya ang kabuuan ng katauhan ni Van. Napagtanto niyang ang talas ng isip at disiplina ni Van ay bunga ng impluwensya ni Till at ng pagsasanay ni Sir Especially Arda. Sa sandaling iyon, lumuhad siya sa harap ni Van bilang pasasalamat, sinasabing nabuhay siya dahil sa desisyon at pamumuno ni Van, pati na rin sa lakas ng espadang itinuro sa kanya. Nagulat si Van sa ginawa ng adventurer at agad nang umiti ng may kaunting hiya. Hiniling niyang kalimutan na lamang ang lahat at sinabing wala siyang ginawang espesyal. Simple lamang ang sagot niya, walang problema. Ngunit para sa babaeng nasa harap niya, malinaw na ang kabutihang loob ni Van ay hindi isang bagay na basta makakalimutan. Sa kanyang isipan, binalika ng adventurer ang unang impresyon niya kay Van. Akala niya noon ay magiging problema ang karisma ng isang batang noble, ngunit kabaligtaran ang nangyari. Sa halip na takot o pangamba, isang tahimik na paghanga ang nabuo sa kanyang puso. Sa eksenang iyon, malinaw na ipinapakita kung paano unti-unting nakuha ni Van ang respeto at tiwala ng isang kapwa-adventurer. Sa huling tagpo, dumating ang balita na nagtitipon na ang mga taga-nayon sa may pasukan ng baryo. Lumakad si Van pasulong, nakangiti at puno ng enerhiya. Sinabing ito ang kanyang unang formal na pakikipagkita sa mga tao ng teritoryo.
Iniabot niya ang kanyang kamay at buong kumpiyansang sinabi na gagawin niya ang lahat para mag-iwan ng magandang impresyon, isang malinaw na patunay na kahit bata pa, handa na siyang gampanan ang papel ng isang tunay na lord.